Just another touch, Lord, from you to help in our trials I go through. Though dark may be the night, you've sent a ray of light. When I get a touch, Lord, from you. Just another touch, Lord, from you. Hallelujah. Oh, just another touch, Lord, from you, to help in hard trials, to help in hard trials I go through. Praise God, praise God. Though dark may be the night, you've sent a ray of light. When I get a touch, Lord. Let's sing it again. In all our hearts, let's wait for the touch of the Lord. Say Pastor Jack, God bless you. Just another touch, Lord, from you. Pastor Jack. To help in our trials I go through. Though dark may be the night, you've sent a ray of light. Yes, amen. When I get a touch Last time, Lord. from you. Just another touch, Lord, from you. Yes, amen, Lord. To help in our trials I go through. Yes, amen, Lord. Though dark may be the night, you've sent a ray of light. When I get a touch, Lord, from you. Just another touch, Lord. Hallelujah. This is our prayer. This is our desire sa gabi ito. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa isang napakalaking biyaya muli sa gabi ito na kami ay iyong dinala sa dakong ito upang minsan pa ay magsama-sama sa ilalim ng iyong banal na presensya at upang minsan pa ay aming ka mapasalamatan at mapapurihan sa iyong mga dakilang gawa sa buhay namin, O Diyos. Sa mga panahon na ito, tunay, Panginoon, na walang bagay na hindi mo kayang gawin sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na provider ng lahat ng bagay. You are the healer of our sicknesses, Lord. Ikaw ang siyang kalakasan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, hallelujah, sa uling mga araw na ito. Ikaw ang Diyos na patuloy na umaakay sa amin upang kami ay patuloy na mailapit sa iyong mga salita, O Diyos, sa iyong mga kalooban sa uling mga araw. Panginoon, ikaw ay aming sinasamba, tinataas at pinupuri sa gabing ito. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga maaring mga pagkukulang pa at kahinaan na nagagawa sa iyong harapan. Ikaw nagsabi, O Diyos, na ang iyong biyaya ay pinasapat mo sa bawat isa. Hallelujah. That your grace is sufficient for us, Lord God. At sa mamagitan ng aming Panginoong Kristo Jesus, ay pinagkalooban mo kami, O Diyos, ng kalakasan. Dahil sa mamagitan niya ay magagawa namin ang lahat ng bagay. Hallelujah. Sa Kanya na gumagawa sa amin, sa Kanya na nasa aming mga buhay, nananahan sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos. Kaya sa gabing ito, purihin ka, minsan pa, at ikaw ay aming tinataas, sinasamba, dinadakila, Panginoon. Salamat sa mga araw na lumipas, na patuloy ikaw ang siyang nag-iingat ng aming mga buhay. Ikaw ang siyang patuloy nagpo-provide ng aming mga pangailangan sa araw-araw.
At salamat o Diyos sa patuloy na pagpapahayag ng iyong mga salita. At tunay o Diyos na ang iyong salita ay katotohanan na tinanggap namin sa uling mga araw na ito o Diyos, na hindi ito salita ng tao, ito'y salita mo na aming tinanggap sa uling mga araw sa magitan ng iyong mga kaloob na inilagay sa iglesia upang dalhin at ipangusap ang iyong mga salita. Ang iyong salita ng buhay na aming tinanggap sa uling mga araw o Diyos ay tunay Panginoon na itong aming nilalakaran. Hallelujah! At ikaw nagsabi, Panginoon, na habang araw pa, habang maliwanag pa, ay lumakad kami sa mga huling mga araw na ito, O Diyos. Dahil isang araw darating ang kadiliman at hindi malalaman ng tao kung saan siya patutungo sa huling mga araw na ito. Kaya salamat sa gabing ito, O Diyos. Muli ikaw minsan mangusap pa, minsan mangusap sa aming mga puso sa gabing ito. At bayaang ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magbukas at magpahayag. At ang aming mga pananampalataya ay bigyan mo, O Diyos, minsan pa ng kalakasan at katiyakan, Panginoon, sa gabing ito, na ang aming pananampalataya nakatingin doon sa mga pangako mo, doon sa mga bagay na hindi nakikita ng aming mga natural na mga mata. Doon namin, O Diyos, inalalaga ang aming pag-asa sa uling mga araw na ito, O Diyos. At ikaw nagsabi, Panginoon, sa bibig ni Apostol Pablo, na wag naming tingnan ng mga bagay na temporal lamang. Wag kaming manalig sa mga bagay na temporal lamang, kundi ang aming pananampalataya ay aming ipahayag, O Diyos, sa mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. At ito yung mga bagay na wala ng katapusan, mga bagay na wala ng, Panginoon, walang dulo, O Diyos, walang hangganan. Hallelujah. Kundi ang mga bagay na ito ay magpapatuloy hanggang sa iyong banal na presensya, O Diyos. Hanggang sa ikaw ang magharing lubo sa buhay ng iyong mga banal sa uling mga araw na ito, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, minsan pa sa gabing ito, at ikaw magpala sa iyong mga salita, bayang Panginoon, ito ay maibahagi, Panginoon, in wisdom, Panginoon, na mula sa iyo, O Diyos, ay patuloy ikaw magpahayag sa bawat isa, sa mga may gulang, sa mga kabataan, maging sa mga bagong baptize sa iyong iglesia, O Diyos. Tunay, Panginoon, ay ikaw ang siyang tumatawag at humihipo ng mga puso, O Diyos. At ikaw, Panginoon, ang tumutulong sa amin upang kami ay magpasya sa uling mga araw na ito, O Diyos, na ang buhay na ito ay aming ipaglingkod lamang sa iyo, sa uling mga araw na ito, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kaya, Panginoon, sa iyo lamang aking pinagtitiwala lahat ng bagay at ang aming buhay ay sa iyo lamang sa gabi ito. Bayaan ikaw, O Diyos, ang siyang kumuha minsan pa ng kapurihan at kaluwalhatian sa mga bagay na ito. At ang lahat ay aming maingat lamang na ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan pa sa salamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Natin palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Can we say, praise the Lord? Praise God. Tayong lahat ay malayo muna makaupo. Sa ating mga musician, stay lang. Nais ko lang, habang kayo nakaupo at bago tayo magbasa nating teksto, nais ko lang ating minsan pa awitin yung ating inawit kanina dahil medyo hindi natin nakuha ang tamang tempo at minsan kapag ganun ang ating preparation sa song ay hindi natin masyadong ma-invite ang presence ng Diyos at ang Espiritu ng Panginoon ay maaring mag-grieve sa mga ganong mga pagkukulang. Yung inawit natin kanina, What a Friend in Jesus. At kahit ako ay nalilito, saan ba tayo papunta? Sa kanan, kaliwa. So, hindi tayo nagkakaisa sa ating awitin, What a Friend in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to care. Yes, amen, Lord. Everything to God in prayer. Oh, what is we all thankful for faith. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry
Every sing to God in prayer. Atin ulitin muli, first stanza. What a friends. What a friends we have in Jesus. Our sins and griefs to bear. Hallelujah. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what is we often for faith. Oh, what needless pain we bear. Yes, amen, Lord. Hallelujah. All because we do not care. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Everything to God in prayer. Amen, amen. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. At I hope nakatulong ang part na yan upang ating makuha by next time. So let's open our scripture sa gabing ito at pagbati sa bawat isa sa pangalan nating Panginoong Yesus. Ating buksan ang ating teksto sa 1 Peter chapter 3. Sa 1 Peter chapter 3. Okay, so ating basahin sa verse 18. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit, by whom also he went and preached to the spirits in prison, who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through waters. Ang lahat ay magsasabi ng amen? Ang Diyos po magpala ng kaniyang mga salita sa gabing ito at misa pa gabi ng pananalangin at ating itaas mamaya kung mayroong mga urgent prayers. Naalala ko yung na-chat ni Ate Des last time patungkol sa kaniyang anak. Totoo na tayo ay minsan ay nalulungkot sa mga ganong mga pangyayari. At ang ating mga bata, mga anak ay hindi natin kasama sa paglilingkod sa Diyos. Subalit, ang lahat ay may purpose, lahat ng bagay ay may layunin ng Panginoon. Ating sama-sama itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan sa gabing ito. Sino sa inyo ang sumasampalataya? Hindi pa naman huli ang lahat. Ang Diyos ang siyang may paraan upang tawagin ang bawat isa. At anuman ang mga circumstances na ina-arise, pinapalitaw ng Panginoon, ay huwag natin kalimutan na lagi itong may layunin sa ating buhay bilang mananampalataya. At kahit man ang mga anak natin, mga mahal sa buhay na hindi pa talaga natin nakakasama sa paglilingkod sa Diyos. And who knows, ano mga bagay na pinapahintulot ng Panginoon ay maging daan upang tawagin ang ating mga mahal sa buhay. Ating sama sa prayer, ang mga bagay na yan. At gusto ko lang din batiin sa gabing ito ang mga kaluluwa na nabaptize last Sunday, mostly mga kabataan. Andiyan ba sila? Andiyan ba kayo? Wala yung iba? Si Brother Mark nakita ko at si Brother John Peter, yung isa sa pamangkin ni Sister Felisa. Sister Mariel, tama ba? And Sister Stephanie. So ating sama sa prayer, ang mga kabataan na ito ng Diyos ang patuloy na makilala, mahayag sa buhay nila at hindi magsimula sa isang pagpapasya lamang, kundi magpatuloy sa paglakad sa pananampalataya.
So sa gabi ito, nais ko lang magbigay ng isang pag-aaral sa mga talata nating binasa. Ating paksa, it's about preaching to the souls in prison. Kung familiar kayo sa mensahe ni Brother Branham na souls that are in prison now, so yan ay nabanggit niya doon. Ilang mga bagay ay nabanggit niya sa ating pag-uusapan sa gabing ito. Ating paksa is about preaching to the souls in prison. At maaaring aware tayo or hindi na bago to sa atin na ito ay nangyari when Jesus died on the cross and before His resurrection. Mababasa natin sa, I think sa Ephesians yun, chapter 4. Basahin niyo doon, inote na lamang ninyo. Ephesians chapter 4 verse 13 yata yun, 11, 12, 13. Na siya ay bumaba sa sa kalalimang bahagi ng lupa. So maganda, i-quote natin yan. Ephesians 4, verse 9. Now this, He ascended. What does it mean? But that He also first descended into the lower parts of the earth. So bago lubusang mangyari ang resurrection, ay pinapakita ng Scripture na ang Panginoon ay bumaba doon sa kalaliman. At yun yung ating binasa doon sa ating teksto sa 1 Peter, nang sabi diyan, by which He also went and preached unto the spirits in prison. At kung inyong pag-aaralan ng part na ito, i-research sa internet, ay maraming mga interpretation ang mga theologians. At sinasabi ng iba na ito yung mga fallen angels. At iba pa mga interpretation, mga disobedient spirit, o iba-ibang mga spirit o mga anghel na sumuway sa utos ng Diyos sa kalangitan. Pero titignan natin ilang mga bahagi, mga kapatid, because even Brother Branham, ang prison dito ay kanyang tinuro na ito ay impyerno. It is a hell. At ang Panginoon ay pumanaog bago ang kanyang resurrection ay nangaral muna siya doon sa mga kaluluwa sa kalaliman. At of course, kung babanggitin ang word na preaching or preach, of course, wala namang iba pangaral doon ng Panginoon kundi ang katotohanan, ang gospel. At mamaya ating titingnan ilang mga bagay pa sa bahagi na yun ng pangaral ng Panginoon. Subalit isang bagay din na magandang tingnan, mga kapatid, na ang Panginoon ay mangaral sa ilalim o sa kalaliman ng lupa, maaring sa panahon na siya ay nasa libingan. Well, actually, hindi natagpuan doon ang katawan ng Panginoon after 3 days. So, more or less 2 or 3 days and 3 nights siya ay nasa kalaliman at nangaral doon sa mga kaluluwa. At kung ating titingnan mabuti, mga kapatid, nang sabihin dito that Jesus, or that sabi diyan, He went and preached unto the spirits in prison, isa lang ibig sabihin niyan, mga kapatid, na kahit man doon sa kalaliman ang mga kaluluwa, ay meron pa rin kakayahang makarinig ng pangangaral. Yes, because yun ang sinabi ng Scripture. He went to preach to the spirit in prisons. At kung ang Panginoon ay mangangaral, of course, mayroong mga dapat makarinig. At yun, yung mga kaluluwa na nasabi dun sa ating teksto na once na sila ay mga disobedient sa panahon ni Noah habang hinahanda ang arka. Now, kung ating titingnan sandali ang isang halimbawa, kung familiar kayo sa Lucas chapter 16, verse 19 to 31, ay pinakita rito ng Panginoon ang tungkol sa isang mayaman at kay Lazarus. So si Jesus ay pinakita doon sa ating text sa 1 Peter that Jesus went to the lower part of the earth and preached. At hindi naman siya siguro mangangaral doon at masayang lang ang kanyang pangaral at walang makakarinig. So ibig sabihin ng mga kaluluwa doon ay meron pa rin kakayahang makarinig at may kakayahang pa rin magsalita. Makikita natin yan sa Luke chapter 16. Ating punta ng Luke 16 verse 19. Dahil dito ay pinapakita na ang mayaman at si Lazarus na nag-aantay, malaglag ang pagkain doon sa
sa hapag ng mayaman na ito. At rin sa verse 22, ang sabi doon, ang yung beggar ay namatay. Verse 22 na lamang tayo. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Pero pagdating sa verse 23, pinakita kung saan napunta itong mayaman, sabi doon, and being in torments in Hades. At ang sabi doon, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus. So most likely si Lazarus at yung rich man ay nagkita doon sa hell. Yung Hades dito ay yung pinaglagyan ng rich man ay sa dulong bahagi ng hell. At alam natin mayroon dong malalim na hukay na umihiwalay between the Abraham's bosom at doon sa torment place. So nakita nitong rich man si Lazarus, sabi doon, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Pagdating sa verse 24, sabi diyan, then he cried and said. So itong rich man, of course, wala na siyang flesh doon. Siya ay kaluluwa. Siya ay espiritu, siya ay kaluluwa. Yet, ang sabi dito, he cried out and said, so ibig sabihin pala doon sa kalagayan na yun ng impyerno, ang mga kaluluwa ng mga lost, ay pwede pa rin silang mag-usap or they could talk and they could hear. Diba? Meron silang naririnig at meron silang kakayahang pang magsalita. Dahil sabi diyan, he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. For I am, sabi diyan, tormented in this flame. So could you imagine, ang kaluluwa ay meron pa ring pakiramdam. Kaniyang nararamdaman ang hirap, ang suffering ng apoy doon sa impyerno. Okay? So ang mga kaluluwa na ito, ng mga lost, they could hear, nung ang Panginoon nangaral, narinig lang pangaral ng Panginoon, so mamaya tignan natin lang mga part doon. They could speak, dahil sumigaw itong rich man, Lazarus, Abraham, amang Abraham, maawa ka sa akin. At isang bagay din yung isang magandang tinan dito, na mga kaluluwa ay nakakaramdam din ng hirap. Because, sabi diyan, I am tormented in this flame. So pagdating sa verse 27 to 31, maaring itong mayaman ay nagtangka siya na bumalik sa buhay. But unfortunately, wala siyang kakayahang bumalik because pagdating sa verse 27 to 31 ay pinakita diyan na siya ay nakiusap kay amang Abraham. Ano sabi diyan? Punta natin, basahin natin verse 27. Then he said, so nagsalita ulit siya kay Abraham, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. Dalhin mo si Lazarus doon sa bahay ng aking ama, for I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. So parang alam na ng rich man na ito kung saan hahantong ang buhay ng kanyang mga kapatid, because he knows, alam niya na ang buhay ng kanyang mga kapatid ay katulad niya na maaaring nagpapasasa lamang sa mga kalayawan ng sanlibutan, at nung siya'y mamatay, ang kanyang kinahintungan ay ang hell. Nahabag siya, naramdaman niya, naawa siya sa kanyang mga kapatid, kaya nag-utos siya. Can you imagine, nag-utos pa, di ba, kay Abraham. Isugo si Lazarus. Sabi diyan, that he may testify to them, lest they also come to this place of torments. Abraham said to him, kung kahit man si Abraham ay meron pa rin kakayahan to talk, to speak. So imagine niyo na, doon yung mga Old Testament saints sa Abraham's bosom. They're waiting for the redemption, di ba? Sila ay merong tiningnan. Sabi sa scripture, lahat sila ay sumampalataya, yet hindi nila nakamit ang pangako. Di ba? Sabi sa Hebrews. So maaring doon ay nag-uusap-usap din sila, waiting for Christ, for Redeemer. Dahil dito, nakita natin si Abraham ay nagsalita doon, nag-reply sa rich man. Sabi diyan, then Abraham
said to him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if one goes to them, kapag meron lang isa doon na bumalik from the dead, they will repent. Parang alam na alam niya ang solusyon, di ba? But he said to him, sabi ni Abraham, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rise from the dead. Kapag daw kahit mayroong bumalik doon, napatay, bumangon para magpatotoo, kung sila'y hindi nakinig sa mga propeta, kahit mayroong isang bumangon sa gitna na bumalik na isang kaluluwa para mag-testify, hindi pa rin sila sasampalataya. Ang sabi ni Branham, they were forever lost. Sila ay dinala ng Panginoon sa tinatawag na prison. Kung yung titingnan ang word na prison doon sa Greek word, ito ay isang lugar na guarded. Guardyado siya. Walang sino man doon maaring makabalik sa buhay. At alam natin ang scripture, ang sabi ni Pablo sa Hebrews chapter 3, na minsan lang ang tao, o chapter 9 verse 27, or i-quote ko lang yan, no? Sabi niya, balikan ko lang yun. Hindi ko yata na-note. Sino nakalala ng chapter? Minsan lang ang tao ay mamamatay and ang pagkatapos doon ay judgment. So hindi ko yata na-note siya. Sa verse 27, Hebrews 9. Just as it is destined for people to die once, and after this comes judgment. Kahit anong gawin ng tao, kapag siya'y namatay, na wala siyang nakilalang Diyos at walang Diyos na nahabag sa buhay niya, ang kanyang sunod na kakaharapin ay ang white throne judgment. Naunawaan ba natin yan, mga kapatid? Kasi kung hindi tayo nag-amen, ibig sabihin, hindi pa natin naunawaan. Pero pag tayo ay nag-amen, nag-reply sa mga salita ng Diyos, that means we understand the Word of God. So minsan lang ang tao mamamatay, pagkatapos ay judgment. Kaya yung tao na yun na mayaman na nang siya ay namatay, wala na siyang pag-asang makabalik, kaya nag-uutos na lamang siya kay Mang Abraham na kung pwedeng pabalikin si Lazarus. But hindi yun maaring mangyari because ang mga tao ito was destined for destruction, for condemnation. Dahil walang Diyos na nahabag at nakilala ng mga taong ito, lahat ng mga namatay sa panahon ni Abraham hanggang sa ni Adam hanggang sa ating panahon, na walang Diyos at walang Kristo na nakilala sa buhay nila, lahat ito ay mga lost soul, mga kaluluwa na naligaw, nalayo sa Diyos. Kung mabasahin natin ang Revelation chapter 20, because sa verse 4 ay pinakita dyan na itong mga martyred, foolish virgin at ang faithful Jews was resurrected. Pero pa natin sa verse 5, but the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. So inyo na lamang inote yan na dinadaanan lamang po natin. Yung resurrection na nangyari dito ay yung third phase of first resurrection. At alam nyo ba, maging ang mga angels na nagkasala sa harapan ng Diyos, na nadaya ni Lucifer sa mga unang mga panahon, ito ay pinakita rin ni Apostle Peter sa 2 Peter chapter 2, verse 4. And it could be the other part of the hell, of the Hades, kung saan dinala ng Diyos ang mga disobedient o mga sumuway, nag-rebel ng mga angels sa panahon na yon. 2 Peter chapter 2 verse 4 sabi diyan, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. So, kahit man yung mga fallen angels, ikinulong sila sa impyerno, kasama na itong mga lost soul na pinangaralan ng Panginoon. At naghihintay na lamang ng paghuhukom sa tamang panahon. At yan ay mangyayari after the 1,000 years. Ang kasunod niyan ay ang Great White Throne Judgment.
Ang hell dito sa Greek word mga kapatid, sa King James Version ay Tartaru, na ang ibig sabihin niyan is the deepest abyss of Hades. Pinakamalalim na bahagi ng Hades. Kaya doon sa pagitan ng rich man, ng torment place at Abraham's bosom, sabi ni Abraham, hindi ka maaring pumarito. Hindi ka maaring pumarito sa amin because mayroong namamagitan sa atin na malalim na hukay. So could you imagine, binanggit dito sa 2 Peter, sabi doon, ibinulid sa impyerno, sa hell, sa malalim na abyss, the deepest abyss of Hades. So isang bahagi ng impyerno ang pinagdalahan ng mga fallen angels. At doon sila ay kinulong. Kailan sila palayain? After 1,000 years. Sa paghuhukom. Sa araw na yun na pagbibigyan ng Diyos ng paghuhukom. And even Satan, bigay ko lang sa inyo itong mga words, mga scriptures. Satan was bound, as we know, Satan was bound 1,000 years. Wala siyang nagawa sa mga panahon na yan. Ang anghel ng Diyos ay may daladalang, tawag na yan, sabihin natin, mayroong malaking kadena. Dahil kung inyo mabasahin ng chapter 1 o chapter 20 verse 1, mayroong great chain na binanggit. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. So hindi naman po yan, of course, natural na chain. So that speaks of power, great chain in his hand. He laid hold of the dragon, that serpent of old. So sino ito? Who is the devil and Satan. Si Lucifer na naging Satanas. And bound him for 1,000 years. Saan siya nilagay? Verse 3. And he cast him into the bottomless pit. So kung saan dinala ng Diyos itong mga fallen angel doon sa kalaliman, sa madilim na dako, ay doon din dinala si Satanas for 1,000 years and shut him up, sabi diyan. And set a seal on him so that he should deceive the nations no more till the 1,000 years were finished. But after these things, he must be released for a little while. So, doon sa mga soul, sa mga lost soul na pinangaralan ni Jesus, ay dinala doon sa isang bahagi ng Hades, sabihin natin, no, na malapit doon sa Abraham's bosom. Pero yung mga fallen angels at itong ang Diablo, Satanas, ay dinala sa mas malalim na bahagi ng Hades. So yan, malinaw yan mga kapatid, no? Na doon ay wala silang magawa, kundi maghintay ng tamang panahon kung kailan sila haharap sa judgment throne ng Diyos. Kaya makikita natin doon sa text na natin binasa na ang Panginoon, ang siya ay mangaral sa mga kaluluwa doon sa prison. Isang ating mapapansin, ang mga kaluluwa ay nakarinig ng pangaral ng Panginoon. Naniniwala ako na sila ay, sila ay pinangaralan at ang Panginoon ay nangusap, binalikan ang mga panahon nang sila ay sumuway o sila ay hindi nakinig sa mga pangaral na ginawa ni Noah. Maaring sila ay kinundem ng Diyos, ng Panginoon sa panahon na yon. Pinangaralan sila, pinakita sa kanila, ito yung inyong mga ginawang pagsuway sa panahon na kayo ay nabubuhay. Sa isang bahagi ng preaching ni Brother Branham, sinabi niya na mga taong ito ay forever condemned. Ito mga souls that are in prison. I-review nyo yung mensahe niya na souls that are in prison now. Marami kayong mababasa doon na ilang mga magandang kaisipan. Sabi pa niya, there's no way of being saved. Souls that have been in prison now. Ang mga tao na hindi nabuhay sa panampalataya at hindi nakasumpong ng habag at awa ng Diyos, they were forever lost, they were chained, o sila ay nagapos, nakulong sa isang tinatawag na prison. Pero kung ating tignan ang scripture, sila ay dinala ng Diyos sa hell. So those souls, most probably, and I believe, they heard the voice of Jesus.
na ang Panginoon ay nangaral sa panahon na iyon. At si Jesus sa panahon na yun ay hindi po nangaral para iligtas ang mga kaluluwa, but to condemn those people. Nangaral siya para ipaalala, ipakita sa mga tao, ganito ang inyong naging buhay. So akin na lamang ini-imagine kung ano yung mga pagtuturo o pangaral na ginawa ng Panginoon. Ito yung buhay ninyo, ito yung ginawa ninyo sa panahon ng si Noah ay nangaral. Ganito ninyo, tinrato ang mensahe sa panahon na iyon. Pinagtawanan niyo si Noah at marami pa mga ibang bagay na maaring tinuro at pinangaral ng Panginoon. Remember, 3 days and 3 nights na wala ang Panginoon. He's in the lower parts of the earth preaching to the souls. Pero alam niyo ba, meron ako na-discover o nakita sa mga salita ng Panginoon, bagamat doon sa ating teksto, sa 1 Peter chapter 3, ang binanggit lamang doon ay ang mga pinangaral ng Panginoon ay yung mga disobedient sa panahon ni Noah. Pero kung ating titingnan ang ilang mga bahagi ng Scripture, puntahan natin ang Jude chapter 1. Isang chapter lang yan. Jude chapter 1 verse 5. Kung ating papansinin dito sa Jude chapter 1 verse 5, ay ganito ang ating makikita mga kapatid. But I want to remind you, though you once knew this, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. So isang bagay yun At yung pangalawang bagay na tinignan ni Jude, and yung isang bagay pa, nakita niya, and the angels who did not keep their proper domain, but left their own abodes, sabi diyan, He has reserved in everlasting chains under darkness, so that is prison or hell, for the judgment of the great day. So mayroon dalawang bagay na pinapakita rito. Those who once saved sa Egypt, yet destroyed because hindi sila sumampalataya sa Diyos, ang mga kaluluwa na ito, ang mga taong ito namatay, at sabi ito, maging ang mga anghel na iniwan na kailang proper domain, ang sabi diyan, dinugtungin, sabi diyan, He has reserved. So mayroon dalawang bagay na pinapakita si Jude. Una, yung mga hindi sumampalataya kay Moises, sa Diyos, sa mensahe ni Moises, at ang mga anghel na ito na nag-iwan ng kanilang lugar doon sa kalangitan, ang sabi diyan, He has reserved in everlasting chains under darkness for the judgments of the great day. So, ibig sabihin na ang Panginoon ay mangaral nung siya'y mamatay. Pumunta siya sa kalaliman ng lupa nung siya'y mangaral, hindi lang po ang mga disobedient sa panahon ni Noah ang nakarinig ng kaniyang preaching. Kahit itong mga iniligtas sa Egypt, yet God destroyed because of their unbelief. Naniniwala ako kasama doon sa nakarinig sa preaching ng ating Panginoon. Verse 7, tuloy natin. As Sodom and Gomorrah and the cities around them in a similar manner to this, having given themselves over to sexual immorality and gone after strange flesh. So alam naman natin ang story ng Sodom and Gomorrah, kung paano namuhay ang mga tao roon. Ang sabi nito, are set forth, of course, nung sila ay namatay na, are set forth as an example, suffering the punishment, sa ibang language, sa ibang salin, punishment, suffering the vengeance of eternal fire. So hindi lang po yung mga disobedience sa panahon ni Noah ang nandoon sa torment place, kundi maging itong mga hindi sumampalataya sa panahon ni Moses na nakaranas ng kaligtasan, pagliligtas, inilabas sa Egypt, yet they destroyed in the wilderness. Di ba alam natin story? Nilamang sila ng buhay doon sa ilang because of their sin. Ang mga taong ito na namatay ay nandoon din sa kalaliman. Nakita ni rich man. Nakita ng rich man. And the rest ng mga namatay sa panahon na yon. Kasama itong mga namatay sa panahon ng Sodom and Gomorrah. Ang mga kaluluwa nito ay diretso pumaroon sa, sabi diyan, suffering the vengeance of eternal fire. Kaya makikita natin mga kapatid sa mga scripture na binasa natin na hindi lang po yung mga nag-disobey sa panahon ni Noah ang nandoon na pinangaralan ng Panginoon, kasama sa pinangaralan ng Panginoon ay ang mga
pinatay doon sa ilang, sa kanilang hindi pagsampalataya sa Diyos. Ang mga taong ito ay murmurer sa panahon ni Moses. Ang mga taong ito ay wala nang ginawa kundi unahin ang kanilang mga sariling kapakanan sa panahon na yon, at hindi nila pinakinggan ang sugo ng Diyos na si Moses. Ang mensahe kaya nilang tinalikuran, at mas pinili nila, sabi nila, mas maigi pa sa Egypt. Dahil doon maraming pagkain, masarap ang pagkain doon. Mas pinili nilang talikuran ang salita ng Diyos, but they were destroyed. At isa sila sa mga pinangaralan ng Panginoon. Yes, para sa akin, yun ang akin nakikita sa bagay na yan. Kasama itong mga tao na namatay. And of course, the rest of people na walang bahagi sa plano ng Diyos, na buhay sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Malakay, bago ang Panginoon magmangaral doon sa kalaliman. Nandun lahat sila, nakita, o nailagay sa lugar na iyon. And that's why makikita natin mga kapatid na ang mga pinangaralan ni Jesus ay mga tao na namatay from Old Testament era. At sa panahon na yan, ang Panginoon ay nangaral, bagamat sa ating teksto ay pinapakita lamang yung mga nag-disobey sa panahon ni Noah, yet, ang mga scripture ay nagpapahayag marami ring mga dinala ang Diyos doon sa prison sa mga panahon na yon. Pero kung ating i-focus ang ating kaisipan sa panahon ni Noah, ang laman, para sa akin, it could be, ang laman ng preaching ng Panginoon sa panahon na yon, ay upang sabihin sa mga kaluluwa na ito ang inyong ginawa sa panahon ni Noah, sa halip na kayo ay sumampalataya at sumunod. Remember, si Noah ay tinawag ni Peter na preacher of righteousness. Ibig sabihin, si Noah ay nangaral ng salita ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, ng mga plano ng Diyos sa panahon na yon. Itinuro niya na ang Diyos ay magdadala ng delubyo, ng judgment, yet ang mga tao ay hindi sumampalataya. Yes, maaring it could be, ang preaching ng Panginoon ay para i-condemn sila sa kanilang ginawa sa panahon na yon. Sa pagtalikod, pagtanggi sa mensahe na dala-dala ni Noah. At gayon din naman doon sa mga iniligtas ng Diyos sa Egypt, pinatay sa ilang, well, pwede rin natin sabihin na kinondemn sila ng Panginoon because ang Diyos ay hindi nagkulang sa inyo ng maraming mga bagay ng himala, pinakain kayo ng Diyos sa ilang, yet hindi pa rin kayo sumampalataya. At pagdating naman sa Sodom and Gomorrah, ganoon din. Ang judgment o ang preaching of the good news, preaching of the will of God ay pinakita. Because ang preaching, mga kapatid, sa Greek word is to proclaim. So pagpapahayag ng Panginoon sa mga taong ito na hindi sumampalataya sa panahon na yon. And because of their disobedience, sila ngayon ay dinala o sila ay nasupungan doon sa kalaliman sa mga panahon na yon. So ano itong preaching to the souls in prison? Nung akin ni-review ang mensahe ni Brother Branham na souls that are in prison now, sabi niya sa kanyang pangaral, sa maniwala kayo o hindi sa akin, sabi niya, pero ito ay sinasabi ko sa inyo ng may katotohanan. Sabi niya, hindi ako nagsisinungaling. Dahil naranasan ko, sabi niya, ako ay dinala ng Diyos. Minsan ako ay dinala ng Diyos sa kalaliman. Diba? Reviewin niyo yung preaching niya na yon. At nakita ni Brother Branham kung ano itsura ng mga tao doon, kung ano yung itsura ng mga kaluluwa doon sa panahon na yon o sa lugar na yon, while they were being tormented sa fire. Kaya nung minsan si Brother Branham ay kasama kanyang asawa, nasa mall, nag-shopping or sabihin natin nag-grocery sila at nagpapahinga doon sa isang gilid sa tabi ng escalator at nang makita ni Brother Branham ang isang babae, mga babae, hindi ko maalala kung isa lang or marami sila, nakita niya ang itsura ng mga babae na pinturado yung mukha, talaga naman yung mga mata ay pumipilantik, yung mga, di ba, yung mga kilay. At sabi niya, ganito, nakita ko. Sabi niya, ito, ganito. Sabi niya. Sabi nga ng asawa niya, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, parang, masama ba pakiramdam mo? Sabi ng kanyang wife. No. Sabi niya, nakita ko ang mga espiritu sa kalaliman ay nandito ngayon nasa kalagayan nila as a human. Kung paano nakita ni Brother Branham yung itsura doon sa hell, ay nakita niya ang itsura doon sa
kung paanong ayos ng mga kababaihan sa kanyang panahon. And could you imagine kung paanong nadaya na ang ating panahon? Tingnan nyo na lamang ang itsura ng mga kababaihan at para nakita nyo na rin ang mga kaluluwa doon sa kalaliman. How they were posed themselves sa harapan ng mga tao. Kaya si Barbanam ay nagpapatuto siya habang nangangaral. Sabi niya, nakita ko. Sabi niya, kung hindi man kayo sumampalataya o maniwala o hindi, but I saw it. Sabi niya, nakita ko ang itsura ng mga taong ito. And I can imagine, ganun ang mga tao, o ganun ang mga kaluluwa na pinangaralan ng Panginoon when the Lord preached in prison, preached it to the souls in prison. At bagamat ito'y naisulat, mga kapatid, sabihin natin na isulat 2,000 years ago, tayo ba ay meron ba tayong nakikita sa ating panahon na ito ay pwedeng makatulong sa atin? Does it matter kapag atin nakita na ang Panginoon ay once nangaral sa mga souls in prison? Anong atin nakita? Sabi ni Jude, ito ay naging halimbawa. Jude chapter 1, balikan natin chapter 1 ng Jude, verse 7. Ang lahat ng ito ay, sabi diyan, are set forth as an example. Suffering the punishment, the vengeance of eternal fire. Ibig sabihin, ang nangyari ng Panginoon ay nangaral sa panahon na yon ay pinapakita na totoo na kapag ang tao ay namatay, labas sa kalooban ng Diyos, ang kanyang kaluluwa ay diretso sa torment place. It matters pa rin sa ating panahon because ipinapakita ng Scripture. Now remember, once lang ito nangyari, hindi na naulit. Pero ito'y naisulat para maging halimbawa sa atin. Kung wala tayong Diyos sa ating buhay, ang ating mga kaluluwa ay masusumpungan pa rin doon sa kalaliman at maghihirap, magdudusa sa apoy. Inilagay sila doon, sabi doon sa Jude, they were set forth. Inilagay sila ng mga halimbawa na ang kabayaran ng kasalanan, kapag ang tao ay nabuhay na masama sa lupa, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At hindi lang ito physical place, kundi ang kanyang soul will suffer in everlasting fire. Ginawa iyon ng Panginoon para maging lesson sa ating panahon. Maging lesson ng mga nangyari sa nakalipas. Na mga namatay, hallelujah, ay wala ng pagkakataon na makabalik sa buhay. Hallelujah. Once ang tao mamatay, ang kasunod ay Judgment Day. Pero salamat, mayroong salita na tinanggap tayo, may mensahe tayong tinanggap sa ating panahon, at may truth na tinanggap tayo sa ating panahon. Nang sabi, today, if you hear His voice. Dahil yung mga panahon na yon, na mga tao ay nag-reject na mensahe ni Noah. They spurn, tinanggihan nila ang mga lingkod ng Diyos, ang mga propeta. Hindi sila sumampalataya sa mga sinugo ng Diyos. Hindi sila sumunod sa mga statutes, sa mga commandments ng Diyos sa mga panahon na yun. And they were, dinala sila, they were being delivered sa prison. So parang sa natural na bagay, kapag ikaw nagkasala sa batas, di ba? Diretso ka sa prison. Sa prison. Na tinatawag natin detention cell. So, not until na ikaw ay talagang mahatulan, na ikaw ay nagkasala, guilty, bago ka dalhin sa bilibid, sa pinaka talagang dapat dalhan ng mga masama, ay meron na tawag na detention cell. So yung prison dito, yung hell dito ay nagpapakita ng ganung bagay. Na bago pa dumating ang paghatol ng Diyos, ay merong lugar na pinagdalhan ng mga tao. Kaya doon sa binasa natin sa Luke chapter 16, itong rich man at si Lazarus, ay pinakita rin ng Panginoon bilang lesson sa atin na isa ito sa napangaralan ng Panginoon, itong rich man, na hindi ka dapat, sabihin natin, hindi ka dapat nagmamalaki sa iyong kayamanan. Sa mga panahon na ikaw ay pinagpala, there's so much blessing sa iyong kamay. At yung mahirap na si Lazarus, nag-aantay lagi ng mumo sa iyong hapagkainan. Pag may nahulog, may makakain siya. Pag wala, ay gutom maabutin niya. Pero nang siya'y mamatay, siya ay nasa Abraham's bosom. While the rich man na hindi kumikilala sa Diyos at masyadong nilagak yung buhay niya sa kayamanan, sa kayamanan ng lupa, ay nakita niya ang kanyang sarili doon sa hell.
At isa siya sa pinangaralan ng Panginoon. So maging lesson, hindi na kailangan maulit, kundi maging lesson ng mga nangyari na ang Panginoon ay bumaba sa kalaliman para mangaral sa mga kaluluwa na lost. Hindi para iligtas, kundi sila ay i-condemn. Kung paano sila namuhay sa lupa, ay ganun sila tinuruan at pinangaralan ng Panginoon sa kalaliman. Hindi na naulit, kundi ito'y maging lesson sa mga buhay, hallelujah, na ngayon ay mayroong salitaan Diyos. At kung ating narinig ito, at huwag na natin pagmatigasin ang ating mga puso. That's the scripture. Maging lesson na wag lang hintayin ng tao na siya ay mahulog doon at wala na siyang pagkakataon na bumalik. At wala nang Abraham doon na pwede niyang kausapin, Abraham, please, magsugo ka sa aking mga mahal sa buhay. Ang isa sa mga mabigat na preaching ni Brother Branham, sabi niya, they were forever condemned. And there's no way of being saved. At yun dahilan, mga kapatid, hindi na naulit yan, but I believe, ito'y magiging lesson sa atin bilang mga mananampalataya. Dahil ang mga taong na yun, at one point ng kanilang buhay, they heard. Si Noah ay nangaral, ang mga tao ay nakarinig ng mensahe pero hindi nila tinanggap. They were condemned. At pagdating sa hell, ay binalikan ng Panginoon ang lahat ng pangaral. Ganito ang inyong ginawa sa mensahe. At yan ay mauulit na naman sa uling mga araw, yung mga tumanggi sa mensahe, tumanggi sa salita ng Diyos sa ating panahon. Ang kanilang mga kaluluwa, they will end up in hell, being tormented. Kung paano nangyari sa nakalipas, ay mauulit. Kaya magpasalamat tayo because mayroong salita ng Diyos na dumating sa atin para tayo ay turuan, para tayo ay dalhin sa kalooban ng Diyos. Sino sa atin na nakabalik na sa kalooban ng Diyos, mga kapatid? Balikan natin ating text, sabi doon, for Christ also suffered once for sin, the just, for the unjust, that He might bring us to God. So magitan ng salita ng Diyos. So magitan ni Kristo, ibinalik tayo sa kalooban ng Diyos, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. So wala na ang taong may dadahilan kapag ating narinig ang salita ng Diyos. Kapag nandiyan ang Panginoon na nangaral, sa panahon na ang Panginoon nasa lupa pa nangaral siya, at marami rin sumampalataya, bagamat marami rin tumalikod sa ministry ng Panginoon. 70 disciples ay umalis, ang naiwan lang ay ang 12 disciples. At nang tanungin sila ng Panginoon, kayo ay aalis din ba? Ang sagot nila, wala na kami pupuntahang iba dahil nasa iyo ang buhay. Hallelujah! Ibig sabihin, once na ikaw ay nakarinig ng pagtawag ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, mayroong marireveal sa iyo na salita at hindi ka na magnanasa pa bumalik sa kasalanan. Hallelujah! At ang sasabihin mo, nandito ang buhay na walang hanggan. At wala na tayong may dadahilan because ang Diyos ay hindi nagkulang ng kanyang mga salita para ituro sa atin. Hallelujah! Kaya nasa mga tao ang problema sa panahon na yun. Ang Diyos ay nagpakita, di ba? Binasa natin doon na naligtas ang mga tao ito sa Egypt and they saw the great works of God, yet hindi sila sumampalataya. What a waste. Pero kapag ikaw ay nakakita ng mga dakilang bagay, just believe, ang Diyos ay tumatawag sa iyo. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Kapag ikaw ay nakarinig ng pagtawag ng Diyos, ang sabi ng kanyang mga salita today, if you hear His voice, huwag na natin papagmatigasin ang ating mga puso. Tayo ba'y sumasampalataya na ang Diyos ay nangungusap pa rin sa ating panahon? Ang long suffering ng Diyos na ginawa sa panahon ni Noah, ilang taon hinintay matapos ang ark. Ganoon din katagal nag-long suffering ang Diyos nagtiis sa mga taong ito, yet ayaw pa rin nilang sumampalataya. Kaya, I can imagine, iniisip ko lamang habang nag-aaral, binalikan ng Panginoon, tinuruan o pinangalan ng Panginoon sa mga taong ito. Hindi niyo ba alam na ang Diyos ay long-suffering God? Nagtiis hanggang sa matapos ang panahon, hanggang sa magawa ang arka. 100 years, 120 years. More than 120 years nangaral ng righteousness si Noah. Pero tinanggihan ninyo, and that's why you are here in this place.
At kahit anong sigaw ninyo, Lazarus, Abraham amang Abraham, sabi ng rich man, kahit anong kanyang sigaw, at hindi lang siya, yung mga kalwa doon na nagunaw sa Sodom and Gomorrah, namatay doon sa wilderness, and the rest of the people na nabuhay sa panahon ni Adam hanggang kay Malakay. Or sabihin natin, oh yes, hanggang kay Malakay. Lahat yun ay sumisigaw marahil because they feel, ramdam na ramdam nila, they were being tormented. At kailangan nila ng tubig para sila ay at least, tawag niyan, mapawi man lang ang init. Kaya nga sabi doon ng rich man, di ba, na may dampi lamang yung daliri sa tubig para mapawi yung hirap na dinadanas ng mga kaluluwa. So hindi na maaring maulit because it is a lesson. Isinulat ni Luke na isulat ang history. Kaya nga even si Pablo sabi niya, nangyari ang mga bagay sa lumang tipan sa ikatututo natin. Na tayo ng mga dinatnan ng salita ng Diyos ay wag na tayong magmalaki sa ating mga sarili, ibaba ang ating mga puso sa harapan ng Diyos dahil ang Diyos ay nalulugod sa nagpapakumbaba. At ang Diyos ay napupuot, sabi niya, sa mga nagmamalaki, sa mga nagmamataas. Ang mga nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos at ang mga nagmamataas ay ibinababa ng salita ng Diyos. Lahat ito ay naging lesson, lahat ito ay naging parang isang malaking pagtuturo sa ating panahon na nabubuhay pa. Kaya nga mapalad kayo, sabi ng Panginoon, mapalad kayo na mayroon kayong mata na nakakita at may tainga na nakakarinig. Dahil hindi lahat po na nakabasa ng Scripture ay mayroong kaligtasan. Ngayon mismo, the Word of God are being preached around the world sa harapan ng mga condemned people. Because, di ba, sabi ng Panginoon, ang binhi, ang salita ay inihahagis sa iba't ibang mga uri ng lupa. Ang iba'y nahulog sa dawagan, sa batuhan. Pero ang salita ay nahulog din sa mga mabuting lupa. So ang mensahe, ang preaching of the word sa ating panahon, ito'y kinakast out o inihagis sa lahat. Hindi natin alam kung sino yung mga condemned people at hindi natin alam kung sino yung mga tatawagin pa ng Diyos. But it is being preached sa ating panahon. At nasa tao na kung siya ay tutugon sa pagtawag ng Diyos. Ating puntahan ng Hebrews chapter 3. And that's why sa gabi ito, masabi ko na isa tayo sa mga mapapalad. Kayo ba'y sumasampalataya riyan, mga kapatid? Isa kayo sa mapapalad na nakarinig ng mensahe sa ating panahon. Dahil ang mensahe, nagsasabi, kailangan magkaroon ng total separation. Sabi ni Branham, from unbelief. So hindi po tayo nagpabaptize, hindi tayo nandito sa ministry, hindi tayo lumapit sa Panginoon para lamang sa ating mga personal na mga pangailangan. Because sabi ni Jesus, alam ng Panginoon, alam ng Diyos, Ama sa langit, kung ano yung ating mga pangailangan. Kaya ng Diyos isupply ang lahat ng bagay na inyong pangailangan. Pero sabi ni Jesus, unahin niyo lamang ang aking kalooban. Unahin niyo ang aking salita. Hallelujah! Dahil ang langit at lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi lilipas. Mapalad kayo! Mapalad ang bawat sa na tumanggap at sumampalataya. May mata nakakita, may tainga nakarinig sa mensahe sa huling mga araw na ito. Because ang sabi ni Pablo dyan sa Hebrews chapter 3, ating puntahan, verse 7, dahil napakalaga ng bagay na ito, nang sabi dyan, today, if you hear His voice, therefore, as the Holy Spirit says, ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap pa rin sa ating panahon. Do you believe, church? Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Ganyan na nangyari sa panahon, sa wilderness. In the day of trial in the wilderness, where your fathers tested me, tried me, and saw my works 40 years. Therefore, I was angry with that generation, and I said, they always go astray in their heart, and they have not known my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Sabi diyan, today, if you hear His voice, kung meron tayong naririnig na tinig ng Panginoon, wag
pagmatigasin ang ating mga puso. Kung tayo ay binabatang ng Espiritu ng Diyos, papalapit sa kanyang mga salita, then magpatianod tayo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na umaakay sa atin. Dahil ang pag-akay ng Diyos sa atin ay palapit sa kanyang presensya. Hindi ito pagtulak sa iyo, hindi ito para ikaw ay ilayo sa kalooban ng Diyos. Kahit man ang salita ay nagtuturo at nangangaral at nagsasaway, nagsasansala ng ating mga kahinaan, mga pagkukulang, yet ang salita ay nagbabatak sa atin. Palapit sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo tinutulak, hindi tayo inilalayo ng kalooban ng Diyos o ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos sa ating panahon. That's why if you hear His voice, huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. At ganyan ang nangyari sa mga panahon na kalipas na ating tininan kanina. While in our days, in these last days, merong Espiritu ng Diyos na nangungusap. Hallelujah! Yes, it is He. It is God Himself, by His Spirit, ay nangungusap sa huling mga araw. Today, if you hear His voice, harden not your heart. Samantalahin ang mga panahon. Sabi ni Pablo, redeem the time before, because the days are evil. Saan ito kinuha ni Pablo, mga kapatid? Ating puntahan ang Psalms 95. Sabi sa verse 9, when your fathers tested me, so yung kinote ni Pablo, binalikan niya. Pero may ilang words dito na magandang balikan. Sabi diyan, they tried me, though they saw my work. So binanggit din naman yan doon sa Hebrews chapter 3. Gaano katagal nakita ng bayan ang mga gawa ng Diyos? 40 years. Gaano na katagal tayo sa ministry? Gaano katagal na kayo naglilingkod sa Panginoon? Sino rito ang nakita na sa mga gawa ng Diyos? Sino sa inyo ang nakaranas na ng mga himala ng gawa ng Diyos, mga pangako ng Diyos sa ating panahon? Nakaranas ng kagalingan, nakaranas ng Diyos ay nag-provide sa panahon na tayo ay gipit na. Ang Diyos ay mayroong paraan. Hallelujah! Yet sa binabasa natin, ang mga taong ito ay nakita rin ang gawa ng Diyos, but hindi sila sumampalataya. And that's why sila ay ninilibing ang buhay ng Diyos sa ilang. They test God sa panahon na yun. Sa kabila ng mayroon ng ginagawa ang Diyos sa loob ng 40 taon. And that's why, mga kapatid, kapag ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo, hallelujah, whether ito'y matagal na o ilang taon pa lamang, samantalahin mo ang pagkakataon na may Diyos na gumagawa sa iyo. Samantalahin mo na mayroong buhay na gumagawa sa iyo. Samantalahin mo na may salita na gumagawa sa iyo. Dahil sa panahon na yun, nasayang ang 40 years. Tinukso nila ang Diyos. Tinukso nila, nag-grieve ang Espiritu ng Diyos sa panahon na yun. Verse 10, for 40 years I was grieved with that generation and said, it is a people who go astray in their hearts and they do not know my ways. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi ang Diyos nagkulang ng paggawa sa buhay ng mga taong ito. Hindi ang Diyos nagkulang ng gawa sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? Naniniwala ako na walang isa rito na pinabayaan ng Diyos. Naniniwala ako na walang isa rito na hindi kayo tinugon ng Diyos sa inyong mga dalangin. Hallelujah! Pero samantalahin natin habang mayroong pangbiyaya ang Diyos na gumagawa, hallelujah, ating ilapit ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa sa salita ng Diyos. Huwag tayong lumayo, huwag tayong tumalikod sa Kanyang presensya. Habang may pagkakataon, redeeming the time because the days are evil. Gaano kalaga ang mga fellowship, gaano kalaga ang mga pagkakatipon ng mga anak ng Diyos. Hallelujah, may 2-3 nagkatipon sa Kanyang pangalan, siya ay nandyan sa inyo. Hallelujah. Huwag na nating hintayin ang katulad sa panahon na yun na ang Panginoon ay kailangan pang bumaba sa lower part of the earth para mangaral sa mga taong ito. Sapat na yung nangyari at naisulat para maging lesson sa atin. Kung hindi tayo sasampalataya, we end up our soul behind bars. Masusupangan natin ang ating mga kaluluwa. Katulad ng rich man, magigising tayo na tayo ay tormented in hell. Asking for help, help, help! Imagine niyo yung mga kaluluwa doon
They're trying to go back to their life. Pero wala nang lakas, wala nang pagkakataon. They cried out, sumisigaw marahil sila, tulungan nyo kami, hirap na kami dito. At maaaring nag-iisip sila. Now, binanggit ko sa inyo kanina, ang mga kaluluwang ito ay nakakaramdam. Ramdam nila yung pagiging torment sa fire. Nakakaramdam, nakakapagsalita, nakakapag-isip, nakakarinig. And that's why, imagine niyo yung kalagayan ng mga kaluluwa na yun sa prison, na sila ay humihingi ng tulong, tulungan nyo kami. Kung may babalik ko lang sana yung panahon ako ay buhay. You see? Kung may babalik ko lang sana, amang Abraham, nung ako'y nakikinig sa pangaral ni Noe, hindi ko dapat siya tinalikuran, hindi ko lang bahalang dala niyang mensahe. But it's too late for them. Huwag na natin hitayin, mag-end up tayo sa ganung kalagayan. Kapag andyan ang salita ng Diyos, while there is time, at ang Diyos ay nangungusap, huwag natin pagmatigasin ang ating mga puso. Kaya kayo mapapansin sa part na yun, sabi dyan, 40 years mo nakita ang himala, ang gawa ng Diyos, yet hindi ka sumasampalataya. Anong sabi doon? Sa loob ng 40 years, they tried me. It is a people who go astray in their hearts. Parang masyado lang na-enjoy sila sa mga himala, yet ayaw nilang sumunod sa Diyos. Well, huwag na bang mangyari sa ating panahon. At makikita nyo dyan, mga kapatid, ang problema talaga ay nasa tao, hindi sa Diyos. Ang problema ay nasa atin. Minsan tayo na ang inaakay, ayaw pa natin magpaakay sa Diyos. Minsan tayo na ang tinuturuan, ayaw pa natin gawin ang kalooban ng Diyos. Wala nang problema sa Diyos. Ang Diyos ay sagana sa kahabagan at biyaya. Naranasan na natin yan. Naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil sabi ni John, siya pa nga ang unang umibig sa atin. Hallelujah. Naranasan natin ang kamay ng Diyos, ang umakay sa atin hanggang sa uling mga araw na ito. Tayo ay nagkakaedad na, tumatanda na sa mensahe. Salamat mayroong salita na nag-aakay at nagdadala sa atin sa kalooban ng Diyos. At hindi tayo tinuturuan na tumalikod dahil ang Diyos, ang sabi ni Pablo, ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga tumatalikod. Sa kabila na nakita na nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa kabila na kanilang naranasan for 40 years ang biyaya ng Diyos. Ano sabi diyan? Punta natin dali ang Ecclesiastes chapter 9. Bago natin tuloy yung sa Hebrews. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hand finds to do. So yan ang kalagayan ng mga tao sa libutan. Ano man ang kanilang gawin sa kanilang kamay, o magawa ng kanilang mga kamay. Sabi diyan, whatever your hands finds to do it with your might. For there is no work, or device, or knowledge, or wisdom in the grave where you are going. Kaya nung ang Panginoon mangaral doon sa souls in the prison, ang rich man nakiusap kay Abraham, wala siyang magawa. Kahit gaano siya kayaman, kahit gaano siya katalino, wala siyang nagawa. Because there's no work, no device. Yung device dito, yung kathan ng tao. Ibig sabihin, ang tao sa ganung kalagayan ay wala na siyang magagawa kahit anong isipin pa niya na bumalik sa buhay. There's no device, there's no work, knowledge, and wisdom in the grave. Pero para sa atin na nabubuhay pa, anong sabi ni Jesus? Ang salita na aking sinasalita ay espiritu at buhay. At ang sino mang sumampalataya sa akin ay may buhay, ang sabi ng Panginoon. At yun dahilan, hallelujah, sa nakalipas na pananaaraw na nangyari, hallelujah, at pinakita ng mga scripture, na ang Panginoon ay nagtagumpay sa kamatayan. Hallelujah. At yun dahil ang mga sumampalataya kay Kristo ay may buhay. At hindi na sila, sabi ni Jesus, hindi na sila mamamatay. Bagamat ang physical na laman nito ay mamatay, matunaw, maging abulit, pero ang ating mga kaluluwa ay ligtas. Tinubos ng banal na dugo ng Panginoong Kristo Jesus.
At yun dahilan, sabi ni Pablo, kapag inyo narinig ang biyaya ng Diyos, kapag nasumpungan nyo ang salita ng Diyos, kapag dumating ang biyaya ng Diyos sa buhay ninyo, huwag nyo nang pagmatigasin ang inyong puso. Huwag na kayong magmalaki sa inyong sarili. Ibig sabihin, ibaba ang inyong sarili sa harapan ng Panginoon. Balikan natin ang Hebrews, sabi niya sa verse 12, take heed, mag-ingat kayo, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Yes, it could happen again. Hindi sapat na meron ka ng karanasan, nakita mo na sa loob ng 40 years ang mga himala ng Diyos. But in the end, ikaw ay hindi pa rin talaga sasampalataya. Kaya nga sabi ng Scripture, mapalad ang sumampalataya. Kaya ang paalala ni Pablo, mag-ingat kayo, baka meron diyang evil hearts. At unti-unti na kayong lalayo. Dahil nga hindi nga tawag niyan, hindi nga garantiya na meron tayong karanasan sa mga himala ng Diyos sa loob ng 40 years. Sabihin natin, ha? Hindi garantiya, kundi kung kayo ay naselyuhan ng Espiritu ng Diyos. Nang sabi ni Pablo, ito yung ating selyo until the day of redemption. Verse 13, but, sabi ni Pablo, ang payo niya, exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitful of sin. So we see that they could not enter in because of unbelief. Sa verse 19. So ang Apostol Pablo ay nagpapaalala sa atin sa ating panahon, exhort one another daily. Huwag niyong pabayaan ang mga pagkakatipon sa isang bahagi ng kaniyang pagtuturo at pangangaral. Ayaw na ng Diyos maulit pa yung nangyari. Sa panahon ng Panginoon ay nangaral. Of course, hindi na yun mauulit. Pero yun ay naging halimbawa throughout the ages. Sa panahon na naisulat ang Scripture. Sa panahon na naisulat ni Luke, ang pangyayari na yun. Ang history doon sa rich man and Lazarus. Nang isulat ni Peter, pinahayag sa kanya na ang Panginoon ay nangaral sa souls in prison. Hindi na kailangan maulit, kundi yun ay naging lesson na. At ang gagawin na lamang ng mga anak ng Diyos, exhort one another daily. Hallelujah. Build up one another daily, sabi ng salita ng Diyos. Huwag niyo pabayaan ang pagkakatipon. Dahil sa mga panahon na nakalipas, sa kawalan ng panampalataya, they end up their life sa torment place. Pero hindi yan ang pinangako ng Diyos sa atin through Christ. Sa kanila na mayroong buhay. Sabi ni John, tayo ay sasakan niya. Sabi ng Panginoon, kung saan ako nandoon, ay nandoon din naman kayo. Isang maluwalhating kalagayan to those who believed Him sa uling mga araw na ito. Those who baptize in Jesus' name, sabi ni Peter, inyong tatanggapin ang kapangyarihan pagkatapos na dumating ang Espiritu Santo sa inyo. And that's why, hindi tumitigil ang preaching of repentance sa ating panahon. And I could say also, mga kapatid, nabanggit ko rin kanina, I can say also that we're preaching today, we're preaching also, hindi man dun sa prison, sa hell, but we're preaching before, sa harap ng mga tao, ng mga condemned. Because hindi natin alam kung sino dyan yung mga may binhi pa. Kung saan mahulog ang binhi, doon sa mabuting lupa, then ang mga tao ay tatanggap at sasampalataya sa Diyos. But just like nang nangyari kay Jesus, sa ating panahon, we're also preaching it sa harap. Hindi lang sa inyo, kundi sa mga tao na maaabot ng mga pangaral ng salita ng Diyos. Kung sila sasampalataya, then so be it. Pero as the Scripture says, di ba? Napakabigat din sinabi ni Amang Abraham doon sa rich man, na pag namatay ka, hindi ka believer, at gusto mong bumalik, at sabihin mo, sasampalataya na ako, napakahirap dito. Ang sabi ni Abraham, kahit pa mabuhay ka ulit, di ba, hindi ka talaga sasampalataya. Because nung buhay pa yung mga tao na namatay, ay may Moises sila, may kautusan, but di sila sumampalataya. Kapag meron isang ibinalik ang Panginoon to testify, ganun ka pa rin. Hindi ka pa rin talaga sasampalataya. So that's it. Yan ang Scripture. And that's why, sa ating panahon ay nagpapatuloy ang preaching of repentance. Ating balikan itong Acts chapter 2. May ilang mga bagay pa ako na gustong tingnan dito bago tayo magtapos.
So, sa ating panahon, we're like also preaching the gospel, proclaiming the gospel sa harap ng mga tao. So, hindi natin alam kung sino dyan ang mga may binhi. So, spiritual prison. Mga tao na bilanggo sa kasalanan, sa kamatayan. We're still proclaiming itong Acts 2:38. Hindi po nababago ang scripture. Ang pagtawag ng Diyos ay bahagi pa rin ito, mga kapatid. At yung dahilan, may apat na kaluluwa tayong binautismuhan last Sunday sa biyaya ng Diyos. Ang sabi niya ni Pablo na when they heard this, o ni Peter, sa verse 37, they were cut to the heart. So nasaktan sila nang ipangaral ni Peter ang mga kasulatan sa panahon ng lumang tipan. Na sabi doon ni Peter na inyong pinako ang Messiah. Kaya sabi diyan, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? So yung mga tao na nasaktan sa mga pangaral na nagtanong, anong aming gagawin? Ano sabi sa verse 38? Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So hindi po nababago itong paraan ng Diyos ng pagtawag sa ating panahon. Ang tao ay kailangan pa rin maramdaman niya ang salita ng Diyos na tumatawag at makilala niya na siya'y isang makasalanan sa harapan ng Diyos na kailangan niyang magsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Hindi pa rin ito nababago. Ang bawat siya'y kinakailangan pa rin magsisi. And I hope and I pray, yan ang nangyari sa 4 souls na nabaptize last Sunday, na kahit man kayo mga kabataan, hallelujah, ay pinadama sa inyo ng Diyos na kayo ay isa rin sa mga nagkasala sa Diyos na kailangang ipanganak na muli. At kung hindi natin ipapanganak na muli, sabi ni Jesus, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos at hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong sabi diyan? You shall receive the gift. After na ikaw ay mabaptize in Jesus' name, you shall receive the gift of the Holy Spirit. Verse 39, for the promise is to you and to your children and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. So, ibig sabihin, meron ng biyaya ang Diyos na ipinapakita sa mga tao. Mula sa panahon na yun na nangaral si Peter, at hanggang sa mga tao pa na ipapanganak, sabi diyan, sa iyo at sa iyong mga magiging anak, at sa inyo na nasa malayo, ibig sabihin, ito lang ang magiging daan o paraan ng Diyos para tayo ay makabalik sa kanyang kaluwalhatian. Upang hindi na maulit yung nangyari doon sa panahon ng Panginoon ay nangaral sa kalaliman. Na tayo ay kinakailangang mabautismuhan, sumampalataya at mabautismuhan sa kanyang pangalan, at tayo ay tatanggap ng kaloob sa Espiritu ng Diyos. And then, sabi diyan, dahil ang pangako ay sa atin, sa ating mga anak, at maging sa kanila nasa malayo, as many as the Lord our God will call. Verse 40, sa uling mga talata. And with many other words, sabi diyan, he testified and exhorted, saying, be saved from this perverse generation. Naniniwala ako, ito pa rin ang mensahe na meron tayo sa ating panahon. Be saved from this perverse generation. Ang generation na ito, katulad ng akin ay pahayag sa inyo last time, nangyayari sa maraming mga bansa, ay binabago na ang mga kautusan, binabago ang scripture, at maging ang mga batas ay binabago na. Yung mga illegal, yung mga masamang bagay na naging mabuti na sa paningin ng mga tao. And that is the scripture also. Nang sabi doon, I think sa panahon ni Daniel, na ang mali ay magiging tama sa tao at ang tama ay magiging mali sa paningin ng tao. Kaya sa ating panahon, ganoon na nangyari. Kaya yung kingdom ng LGBTQ plus community ay talagang nag-blossom sa ating panahon. Pero hindi na mababago ang scripture. Kung hindi ka sasampalataya, you will be lost. Just found out sa news, dahil nanalo na si Trump, I was surprised sa kanyang pinahayag dun sa news. Sabi niya, mayroon siyang all-out war sa LGBTQ community. So medyo kakaiba rin yung stand ni Trump. So hindi siya pabor sa mga ganong mga tao. So we will see kung anong magiging tugon ng mga nasa loob ng LGBTQ community.
So, ibig sabihin, hindi siya pabor. Kahit sa divorce, hindi siya pabor. So, marami pang mga bagay na pinapahayag si Trump na somehow mayroong relasyon related sa, may biyaya pa rin, may nakikita pa rin katuwiran sa Diyos. Kaya hindi mababago ang scripture, the same thing, sabi dito, be saved from this perverse generation. Then those who gladly receive, verse 41, His word then those who gladly receive His word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. And they continue steadfastly in the apostles' doctrine. So nagpatuloy sila, katulad ng ginagawa natin ngayon. Nagpatuloy tayo sa apostles' doctrines and fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Katulad ng ating ginagawa ngayon. So nasulat mga kapatid, ang preaching to the souls in prison upang magbigay paalala sa atin that in the grave, there is no wisdom. There is no knowledge, there is no work of man, there is no device of man. You will be forever lost. Nang Panginoon nangaral sa kalaliman, hindi para iligtas sa mga tao, kundi ikundina sila that they once disobedient sa word of truth. Pero para sa atin, by the grace of God, sino nagpapasalamat sa Panginoon? Sino ang handang magpuri sa Panginoon? Lord, salamat, ako'y tinawag mo. Hallelujah! Lord, salamat, ako ay isang bahagi pala sa iyong kaharian. Isa pala ako sa iyong mga pinili. Hallelujah! Isa ako sa iyong kinahabagan. Isa ako sa iyong tinawag sa uling mga araw na ito. Kahit gaano man nagkulang pa tayo, nagkukulang pa tayo, at magkukulang pa, magpatuloy lamang tayong lumakad sa pananampalataya. Ating palapakan ng Panginoon. Tayo magpasalamat sa kanyang biyaya, samantalahin ng panahon, while there's time, while still a day, sabi nga ng Panginoon, dahil ang kadiliman ay darating, at ang mga tao, sabi niya, hindi na alam kung saan tutungo. At yan ang ating panahon. Napakadilim ng ating panahon. Ang mga tao, hindi na alam kung saan pupunta. Pero salamat, nakasumpong tayo ng biyaya ng Diyos. Tayo manalangin, aming Diyos, dakila ka sa lahat. Pinapasalamatan ka namin for your word. Salamat po, Diyos, sa patuloy na iyong pagpapahayag at pagtuturo sa iyong iglesia sa 5 araw, believing that your word is true, O God, that you will speak, hallelujah, ikaw ay patuloy na mangungusap ng katotohanan para sa iyong iglesia, na ikaw ay patuloy pa rin, O Diyos, na nangangaral, hindi lamang sa amin, Panginoon, kundi ang mga katotohanan na ito ay nakakaabot sa lahat ng kinapal sa 5 araw. O, pagpalain, O Diyos, ang mga taingan na dumirinig, pagpalain ang mga mata na nakakita at nakasumpong ng iyong biyaya, O Diyos. Katulad ng karanasan ng bawat isa, Panginoon, may you bless every one of us sa gabing ito, O Diyos. Pagpalain pa sila, bawat isa, biyaya ng kalusugan, ng pangatawan, kalakasan sa espiritu at panampalataya, hallelujah. At pagpapatibay pa, Panginoon, ng aming mga pagkataong loob, O Diyos. Palakasin mo pa kami in our hearts. Pagpalain mo pa kami ng biyaya ng kalakasan, upang kami ay makatugon sa iyo, O Diyos, sa iyong tinig, hallelujah. Sa iyong patuloy na pangungusap, ay meron pa rin kaming lakas, meron pa rin kaming biyaya, na kami ay tutugon sa iyong pagtawag, O Diyos. Panginoon, salamat sa gabing ito, pagpalain ng iyong mga salita. Salamat sa patuloy na iyong pagpapaalala, patuloy na pagtuturo at pagtutuwid sa aming mga buhay. Patuloy kami humingi, Panginoon, ng biyaya pa sa iyo. Kahabagan mo kami, O Diyos. Marami pa kami mga kahinaan sa laman, mga kakulangan. Subalit salamat, ang biyaya mo ay pinasapat sa bawat isa. Purihin ka, pagpalain ng iyong mga salita. At tumaasa kami, nagtitiwala, Panginoon, na mayroon ka pang biyaya, Panginoon, maging sa aming mga mahal sa buhay, O Diyos, ay sama-sama namin itinataas, Panginoon, na nawa sila'y tawagin ng iyong mensahe, ng iyong mga salita, O Diyos, gamitin ang bawat isa, Panginoon, nang sabi ni Pablo, kayo ay maging mabiyaya sa lahat ng inyong mga salita ay mayroong lasa, mayroong asin, hallelujah, mayroong buhay na natatamuhin, tatanggapin ang mga taong nakakarinig ng bawat salita. Kaya purihin ka sa gabing ito. May you bless your word. Bless the church sa bawat isa. Sa iyo lahat ay aking maingat na binabalik ang papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say, Amen.